Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius? Mula October 6 to 12, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative. Ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up kong energy. So, magsimula na tayo. Plan. Pisces. Oh, well, ang dating dito, kayo, Aquarius, ay bubuo ng plan kasama tong Pisces. So, may pagpaplanuhan yung iba sa inyo kasama ang Pisces. Sa week na to. So, okay, may bubuin na plan ang Aquarius at Pisces. Depende kung anong bang plan ang gusto niyo. Siyempre, general reading to. Intelligence. So busog sa kaalaman. Magiging busog sa kaalaman ang iba sa inyo. Siguro dahil magiging somewhat studious. Magiging somewhat studious yung iba sa inyo sa week na to. Siguro makakaibigan nila ang pagbabasa. Delay. Well, kung ang topic ay tungkol sa pag-aareglo o negotiation in general, nakita nyo naman yung combination delay. So, asahan natin na magkakaproblema ang iba sa inyo. So, kung ano man ang pwedeng mapag-usapan dito o ipanukala, pwede rin to sa topic ng pagkakaayos. So, baka magka-problema. Hindi naman sinasabing hindi mangyayari. Ang sabi, delay. So, ibig sabihin, mauunsyami o mauudlot. Okay? Hindi lang siguro sa ngayon. Okay? Maantala siya for some reason. Pwede rin naman itong proposal of something. Ito maganda, blessing. News, wow! News tungkol sa blessing, asahan na natin sa week na to. Depende sa kung anong blessing ang matatanggap niyo. Basta ang mahalaga, may dumating na good news. At ito ay blessing. Tungkol sa blessing. So, probably good news to. Kasi blessing. May good news na paparating sa iba sa inyo. In short. You will feel blessed and thankful. Ganyan ang dating sa darating na news na to. So, again, depende. Okay? Anong klaseng blessing ang matatanggap niyo? Basta ang mahalaga, may blessing. Honor. Ano kaya ito? Honor. Friendship. So, pwede itong vice versa. Either kayo yung magbe-bring ng honor sa kaibigan nyo, o yung kaibigan nyo ang magbe-bring ng honor sa inyo. Kasi pag sinabi mo honor, pwede siyang respect o admiration. Parang hahanga yung iba sa inyo.
o kayo yung hahangaan ng friend. So, pwedeng kayo yung humanga sa friend nyo o yung friend nyo ang hahanga sa inyo dahil may magagawa kayong something na beneficial sa maraming tao o pangkalahatan. O sa work, di ba? Halimbawa, para mapabilis ang trabaho. May brilliant idea na may isip ang iba sa inyo na pwede magpataas ng honor nyo o respect. So, case-to-case basis. So again, pwede siyang vice versa. Ano to? So, kung may kakilala kayo Sagittarius, whether friend nyo to, karelasyon, anak, kamag-anak, etc. Basta yung Sagittarius na tao, asahan natin na magiging paiba-iba ang takbo ng isip, mood o attitude o behavior for some reason. So, sabihin natin may plano, tapos biglang di siya susulpot. Hindi siya biglang makikipag-cooperate. Pero idea naman niya yun. Ang mga ganun na parang paasa ba? Expect natin na magiging malapaasa yung energy ng Sagittarius sa week na to. Na parang unreliable yung kanyang mga pwedeng sabihin o promise. O ngayon, naging Libra na. Litigation ay Libra rin. Self-justice. Pero naging Libra. Di ba pare sila, Ito ang timbangan sa to. May iba lang ng itsura. Pero timbangan pa rin. Wala lang swords to. So, ang dating sa akin, may magtatanggol sa iba sa inyo in times of crisis at ito ay Libra. Kasi may litigation dito, parang lawsuit na yun nga, magiging attorney yung Libra. Magiging mala-attorney yung Libra o mediator. So, expect nga natin na yung iba sa inyo, whether kayo to o someone na malapit sa inyo ay baka ma-involve sa litigation o pagdedemanda na parang na-violate yung kanilang human rights. So, ganun. So, again, pwedeng kayo mismo to magpa-file ng case o someone na kakilala nyo. So, sabihin natin Libra yung kakilala nyo. Tapos tutulungan nyo. Makuha niya justice niya. O sabihin natin kayo mismo to na naapi. At magpa-file kayo ng case. Tutulungan kayo ng Libra na tao. Ganon, case-to-case basis. So, di naman to necessarily sa Supreme Court. Pwede rin to sa police station, ganyan, barangay hall, o sa mismong company. Diba? Sa HR, pupunta para sabihin yung nangyari. Tapos yung HR naman yung magko-conduct ng investigation. Ganyan. HR, human resource. Okay? Sabihin natin yung gulo, involve yung iba sa inyo sa gulo, disagreement, argument. Ayan, tutulungan kayo ng Libra. O kayo yung tutulong sa Libra. Pwedeng ganun. Kasi nga, pwede siyang case-to-case basis. Ito, beauty.
Ah, nangyayari yan sa totoong buhay. Ang ganda-ganda ng tao, tapos magnanakaw pala. May nakita kong ganyan sa social media. Ganda-ganda niya, tapos magnanakaw pala. Ano siya yung grupo ng mga magagandang babae na biglang lalapit sa'yo, yung pala mandurukot. May ganyang case, lalo sa abroad. O baka scam to. So, beware sa mga mamimit ng iba sa inyo sa social media. Baka ma-scam sila. Huwag masyado mag-pay attention sa ganda. Ano pa ba? So, sabihin natin may iba sa inyo na pakitaan. Baka pakitaan ng someone na something beautiful. O alokin ng product na maganda. Maganda daw sa balat o maganda para sa iyo, sa health mo o sa ginagawa mo. Halimbawa, panglaba. Halimbawa lang. Eto, inaalok ka ng panlaba. Maganda daw um, sa damit. May mga ganun yung may mag-aalok na maganda kuno na product daw. Tapos ang ending, scam pala. Beware. Okay? Sa mga mag-aalok, kuno-kuno ng mga product. Lalo na kung di nyo kilala. O baka naman to literal na beauty product. OMG. Fake pala. Beware! Mga binibili online. Scam pala. Ano pa bang mabubuo natin dito? Na combination. So, sabihin natin in general na lang. Huwag magpalin lang sa hitsura. Okay? Kasi ang ganda nito. Ito naman, sabihin natin manloloko. So, huwag magpalin lang sa hitsura. Lalo na nga sa mga mamimit online. Kung naghahanap ng new love interest. Ito, worst case scenario. Pag-ingatan nyo yung jowa nyo kung maganda, gwapo. Kasi baka manakaw, kalokaw. So, pag ganyan, bakuran. Paano ba bakuran niya? Ngayong week lang naman. Hindi naman to forever. Anyways, ito only. Ay, hindi na natin nakuha itong taro. Kaya nangahaba yung reading. Wag na, gamit na gamit ko naman yung taro. Lagi naman yun ang ginagamit ko, di ba? So, ito na lang. Last spread. Action. Ayun. Gusto sumama nito. Protection. Ayan sabi ko sa inyo protektahan nga yung sinasabi kong worst case scenario. Protektahan yung darling ng iba sa inyo. Kasi doon kayo devoted, di ba? Sa darling, kung in a relationship, lalo nga kung gwapo. Gwapo, maganda. Kailangan pag-ingatan ng possession. Okay? Dahil, baka nga, manakaw. Ang masama niyan kung siya mismo yung voluntary na willing magpanakaw. Di ba? Nangyayari sa totoong buhay yan. Pag ganun, wala na tayong magagawa. Ginusto niya yon. Pero, syempre, kung may magagawa naman tayong paraan. Di ba? Mas maganda yung may ginawa ka kaysa wala. Mahirap kasi yung what if. Ako ayoko nung gano'n. What if? Wala akong ginawa. Parang habang buhay ko isip-isipin yun.
Kaya maganda kung action-oriented tayo. Kung ano man yung maisip nyo na pwede nyong magawa ngayon, gawin nyo na. Diba? Kaysa yung wala kang ginawa, inantay mo na lang. Inantay mo na lang na mangyari. Naku, kaloka pag gano'n. Kasi wala ka nang magagawang paraan para ma-reverse kasi nangyari na. So, habang di pa nangyayari, kailangan may gawing action yung iba sa inyo. Okay? At least, mare-reverse somehow, di ba? Yung reading natin kaysa hinayaan na nga lang na kusang mangyari. Tapos too late na para i-reverse. Mahirap na pag ganoon. Mahirap na baguhin ang reading kapag nangyayari na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. O,